tumubo na yung mga tinanim ni Kenshin na peas. Kaya nilipat ko isa-isa sa lupa. Nagluto ako ng ginisang broccoli at ginupitan ko si Kenshin. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po yung ganap namin ng isang araw. Mga bandang alas 9 ng umaga. Dito ako sa aking mini garden. Dahil ililipat ko na itong buto na tinanim ni Kenshin. Bali, buto nga po pala to ng snow peas. Iwalay ko lang isa-isa. Tapos ililipat dito sa plastic pot. Gusto ko na sanang itanim dito sa labas. Kaso nga lang, dahil malamig pa yung panahon, baka mamatay lang. Sayang naman po mga auntie. Nakakatuwa si Kenshin dahil nahiligan na din niya ang pagtatanim. Pagkatapos kong ma-transplant, ay diniligan ko. Fast forward, mga bandang alas 11 naman po. Punta ako dito sa watahan para bumili naman ng mga bulaklak. Dagdagan ko lang yung mga itatanim ko dun sa aking mini garden. Tapos tamang tingin na lang din dito sa loob ng mga buto ng gulay. Dito halos lahat ng mga hinahanap yung buto ng gulay ay nandito na. At yung mga gulay natin sa Pinas ay nandito din. Gaya ng upo, patola, sitaw, saluyot, alugbati at marami pang iba. Kaya naman nag-e-enjoy talaga ako mamili dahil napakadami. Tapos kung mamili sa watahan, punta nga rin pala ako kanina sa supermarket. Ito lang po yung mga binili ko. May plastic wrap, cutting mat, stapler, glue at panghugas. Mga bandang alas 3 naman ng hapon. Tapos namin sunduin si Kenshin sa school. Ay nagpunta kami dito sa Comeri. Kaya ko nga si uncle yung hapon dahil bibili po ako ulit ng tungkal. Yung 4 kasi na nabili ko ay nilagay ko na dun sa likod. Eto, bumili ulit ako ng bago para naman ilagay dun sa harap. Ito nga yung ilalagay ko para sa pag-aakyatan ng mga tanim kong sayote. Yun po kapag ganitong gardening season, ay talagang sobrang busy. Diyan yung pag-aayos, paglilinis ng mini garden, pagbubungkal ng lupa. Tapos naman namin bumili sa Comeri. Nagpunta kami dito sa supermarket para mag-grocery. Katapos namin mag-grocery, nagbiyahe na ulit kami, pauwi naman ng bahay. Dahil hapon na nga po at lumalamig na. Itong tinransplant ko kanina ay papasok ko na po dun sa loob. Bali dito ko nga pala muna ilalagay sa may gengkan. Diba kasi kapag sa labas mamatay mga auntie. Ito nga rin pala sa may entrance o gengkan namin. Nakalagay din yung mga tinanim kong sayote. Tapos noon ay eto po mga auntie, magluluto na ako ng hapunan namin. Bali ang naisipan kong lutuin ay ginisang broccoli at soup broccoli. Una ay naghiwa na ako ng broccoli, latantong carrot, saka ko gagadgarin. Tapos niyan, dito naman sa kawali ay naglagay na ako ng butter. The first time kung ano po pala itong lulutuin. Hindi ko po alam mga auntie kung ano pong kakalabasan. Bahala na basta makaluto aklang auntie. Pagkatapos ko maluto yung carrots, lagay ako ng tubig at ng pampalasa. Tapos sunod ko namang nilagay etong hiniwa-hiwa kong broccoli. Yung nga pala sa pampalasa kanina, naghalo-halo ko lang yung paprika, nutmeg, paminta at saka asin. Habang hinihintay ko maluto yung sabaw, ay magigisa naman ako ng broccoli. Sa tuwing magluluto ako, lagi yung merong gulay. Ano naman mga auntie, dapat healthy yung kinakain ng asawa ko. Yung gulay natin para lumapot, kaya ako ng cornstarch. Bali kanina, tinunan ko nga lang po pala yun sa tubig. Tapos kung magluto ng broccoli, dito naman sa sabaw, ay naglagay ako ng gatas. Tapos kanina nga pala ay naglagay din ako dito ng macaroni pasta. So ito na nga po pagkatapos ng siyam-siyam, tapos na akong magluto. Ito naman yung niluto kong broccoli soup. Sa lahat nga po pala ng gustong-gusto ang aking cooking vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat mga auntie. Kahit simple lang po yung niluluto ko, ay nagugustuhan nyo. Ito na nga po pagkatapos kong magluto ay kakain na kami. Minasang itadakimasu. Maalala nyo nga po pala yung mini vlog ko dati. Sinabi ko doon na nagpa-MRI si uncle yung hapon. Tapos nga po ng 2 linggo, ay lumabas na po yung resulta. Na bumalik si daddy dun sa hospital para malaman yung resulta. Good news nga po mga auntie, sa awa ng Diyos, wala po siyang sakit. Pero kahit na wala siyang sakit, kailangan niya pa rin mag-diet. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na wag na siya mag-IQOS at humiga kaagad pagkatapos kumain. Kaso nagtangkan talaga ulo na uncle yun, nagrigat nga bawalan. Ito na nga po pagkatapos namin kumain, bago kami maligo ni Kenshin ay gugupitan ko muna siya. Parang kailan lang nung ginupitan ko siya, tapos ngayon ay mahaba na ulit. Kaya heto, naisipan kong bawasan yung buhok niya para gwapo siyang tignan sa darating na graduation niya. Simula noon, ay ako na ang nagugupit sa kanya. Buti na lang napakabait ni Kenshin dahil hindi siya malikot. Ito na nga po mga auntie, pagkatapos ng siyam-siyam, ito na yung bagong gupit ni Kenshin. O diba, kahit papano ay okay na din. Dapat sana sa may tenga lang yung babawasan ko. Nga lang naisip ko na bawasan ko na rin yung sa harap. Diba, mabilis lang naman yung humaba. 3 to 4 months lang ay mahaba na ulit mga auntie. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye. I love you.